Welcome sa June Talks. Ngayon mga pare, is meron tayong 10 question. Okay, itong 10 question ito rin yung mostly naririnig ko na karaniwan tanong sa social media. So ngayon, nibibigay ko yung kung ano yung opinion ko at kung ano yung nalalaman ko, i-share ko sa inyo. Okay? Pero syempre, bago tayo magsimula, syempre, isubscribe mo na yung channel natin dyan. And syempre, meron tayong isa pang YouTube channel, pangalan nyo is June Clips. Okay, nandun yung clips. And then, syempre, may TikTok tayo doon. And then, may Spotify na rin tayo. Okay, let's go. Unang-una, ano mas importante para mag-grow ka sa fitness? Okay? Para sa akin, ang pinaka-importante para mag-grow ka sa fitness is syempre, consistency. Okay? Baliwala kasi yung ano for example, karaniwan kasing mali ng mga tao at kahit ako, aminado ako na unang mali ko is nag invest agad ako or hindi naman masama mag-invest sa mga supplements katulad ng mga whey protein, creatine, okay, ganun di ba? So mostly, okay, nung nagsisimula pa lang ako sa fitness, yun din yung mali ko Bumili ako ng whey protein and creatine. Okay, wag niyong, okay paalala ko lang hindi masama bumili ng creatine at whey protein pag beginners ka, okay? Ang naging mali lang kasi ng karaniwang tao, bili sila ng bili ng ganun, pero yung consistency nila, hindi pa nila nabibuild, okay? Para sa akin kung gusto mo mag-grow sa fitness, kailangan ng una mong i-build is yung consistency mo. Okay? Kasi whey protein, creatine, bali wala lahat yan kung hindi ka nag-workout, kung hindi ka consistent sa workout mo. Okay? Kasi naalala ko dati, mali na ng brother ko, noong unang pag-workout ko, unang taon namin, yung syempre bumili ko whey protein and creatine. Sobrang saya namin, excited kami mag-workout. Mga unang week, consistent kami, araw-araw kami nag-workout. And after 2 weeks or 3 weeks yata yon, ang dami na namin naging reason. So, pag hindi namin nag-workout, hindi namin tinitik yung whey protein, hindi namin tinitik yung creatine. Okay? Ang creatine kailangan mo itik yun araw-araw di ba? Kami, lack of knowledge kami, so hindi kami consistent, okay? Kung trip lang namin mag-workout, so mag-workout lang kami. So kung gusto mo mag-grow sa fitness or gusto mong ma-achieve or gusto mong maging healthy, syempre kailangan mo consistency. Kahit sa mga bagay kahit sa bagay kailangan mo ng consistency. Kasi pag walang consistency, walang result. Tandaan yung mga pare, okay? Sa fitness, kailangan mo lang namang gawin kahit ayaw mo Kahit pagod ka, kahit hindi mo feel na mag-workout ka pa rin. Pero, syempre, kung may lagnat ka naman o may sakit ka, syempre, wag mo dapat pilitin. Okay? Kasi the more na pinili mo yan, the more mas tatagal yung progress mo kasi mabibinat ka. Alam mo yun? Lalo tumagal yung fitness journey mo, 'di ba? Kaya highly recommended pag may lagnat ka or basta mapagramdam mo, yun lang yung mga pwede mong gawing reason para hindi ka makapag-workout, okay? Pag mas may lagnat ka lang talaga. Pero if ever na wala naman, edi mag-workout ka, tuloy mo yung workout mo. Sobrang importante na consistency. Okay? Pangalawa, paano naman mababalanse yung pagpupush ko sa sarili ko sa workout nang hindi nagsasawa or hindi tinatamad or nasasaktan, okay? So yan, okay, for me napupush ko yung sarili ko para sa mga workout kahit hindi ko feel or kahit tinatamad ako or masakit yung muscle ko is yung pangarap ko, okay? Paano ba yon? Paano nasabi yung pangarap ko? Kasi syempre, sa unang video natin, sinabi ko dun na kailangan para ma-achieve mo yung dream physique mo, kailangan na i-imagine mo na ikaw na mismo yun. Okay, punta ka sa internet, mag-search ka ng dream physique mo, and then imagine mo, ikaw yung mismo yung nakatayo doon. For example, naka-flex siya, isipin mo naka-flex ka rin. Okay? And then, sa ganung paraan, namomotivate ako, okay, para i-push yung sarili ko na pumunta ako sa gym kahit ayaw ko. Okay? And second naman, ginagawa ko is nanonood ako ng mga workout sa internet. Okay? For example, ang pinaka-favorite kong panoorin na workout yung Creed, yung boxing. Pag napapanood ko yung nag-workout yung Creed, ginaganahan ako. Okay, parang gusto ko mag-workout. Okay, game. Game ako, game. And second naman, syempre, tinitignan ko yung sarili ko sa salamin. Okay? Pag hindi ko nakikita ang effective to sa mga beginners na ang daming reason na ginagawa. Okay? Tumingin ka sa salamin, okay? Yung nakikita mo ba sa salamin is tingin mo maganda or okay ba yung physique mo or hindi? Pangit ba physique mo or maganda ba physique mo? Pag tingin mo pangit physique mo, syempre kailangan mo actionan yan.
'di ba? Kung obese ka, syempre kailangan mo actionan 'yan. Okay? Kaya ang pinaka-recommended ko pag tinatamad ko mag-workout is manood ka ng mga motivational workout. David Goggins, marami eh. 'Di ba? So, yan. And next naman is, bakit importante ang palaging pagsasanay sa pag-abot ng fitness goals at ma-maintain ang motivation para mag-workout regularly. Siyempre, sobrang importante na ma-maintain mo yung motivation mo kasi kung ano, kung hindi mo na ma-maintain yung motivation mo, hindi ka ganun kaganahan mag-workout eh. Pero syempre, kailangan kahit wala kang motivation sa puso mo, sa isip mo, kailangan nag-workout ka pa rin. Especially pag ayaw ng katawan mo. Kasi the more na ginagawa mo isang bagay kahit ayaw mo, iyan ang sign na magiging successful ka. Yan ang sign na magiging makukuha mo yung goal mo or ma-achieve mo yung goal mo. Okay, tandaan yan ha. Take down notes mga pare. Pag ginagawa nyo isang bagay kahit hindi kayo motivated or kahit wala kayong gana, kahit tinatamad kayo, yan ang sign na ma-achieve nyo yung goals nyo. Okay? Kaya good sign yan. Pag nararamdaman mo yan, nag-workout ka kahit ayaw mo, maniwala ka sa akin, makukuha mo goals mo. Okay? Next naman is, mas maganda bang mag-focus sa ilang workout or mag-try ng iba't ibang workout para sa iba't ibang muscle groups? Paano labanan ng tao ang pagiging tamad mag-workout at iba pang dahilan para hindi mag-workout? Okay. Una-una, dito tayo. Ano mas maganda okay? Mas maganda, for me, mas maganda mag-experiment sa workout mo eh. Okay? Para magkaroon ng muscle shock. Okay? Pero hindi naman di porket na hindi naman di porket na mag-try ka ng iba't ibang workout is wala ka ng tamang workout plan. Okay? Kailangan may workout plan ka pa rin. Bakit ko ba nasabi na maganda mag-try ng iba't ibang workout? Kasi hindi naman di porket gumana sa akin yung workout plan na yun, is gagana rin sa'yo. Okay? Kasi iba't iba yung muscle natin. So, kailangan matatry mo lahat ng workout para masabi mo kung ano yung effective na workout para sa'yo. Okay? For example, ako, bicep curls, hindi gumagana sa akin. Feel ko, hindi ko ramdam sa biceps ko. Pero yung chin-ups, ramdam ko. So, ibig sabihin, chin-ups yung maganda sa akin. So, imbis na gawin ko yung bicep curls, papalitan ko siya ng chin-ups. Okay? Kaya sobrang importante mag-try ng iba't ibang workout. Okay? Eh, next naman is, paano labanan ng tao ang pagiging tamad mag-workout at iba pang dahilan para hindi mag-workout? Okay. Ito yung pinakamagandang tanong, no? So, paano ko ba nalalabanan yung pagiging tamad ko? Siyempre, unang-una dyan is kailangan mag-set ka ng goal or deadline para sa sarili mo, okay? For example, pero lagi ko sinasabi kailangan pa mag-set ka ng deadline is realistic. Okay? For example, for me, 3 months from 70, for 3 months gusto ko maging 75, 76 kg ako. Okay? Kasi pag may deadline ka, nape-pressure ka gawin yun eh. Okay, tandaan nyo yung pressure, maganda yan. Okay? Kasi the more na pressure ka, the more mong makukuha yung mga goals mo, the more na makukuha mo, or the more na ma-achieve mo yung goals mo. Kaya sobrang importante ma-pressure ka. Kasi no pressure, walang mangyayari. Okay? Kasi maiisip mo lang, okay lang. Meron pa namang next year na lang ako babawi. Eh pag may pressure, hindi pwede. May deadline ako sinet sa sarili ko. Okay? Next naman, anong mga paraan para matrack ang progress or i-celebrate ang mga maliliit na tagumpay sa fitness journey mo? Okay, para sa akin ang paraan para matrack mo yung progress mo is mag-video ka. Okay? Video and picture. Okay? After first workout mo, first gym mo, videohan mo or picturean mo. And after 3 months, videohan mo or kada week mag-video ka na mag-video or mag-picture ng picture. Tapos after 3 months, for example, ikaw nag-set ka ng deadline, 3 months dapat from 75 kg na ako. So, sa 3 months na yun, kada week, lagi ka mag-picture, mag-video. And then, pagdating pagdating ng deadline na 3 months, isi-check mo ngayon. Okay? Para matrack mo or para malaman mo kung nag-i-improve ba yun. And then, syempre, yung yung timbangan. Kailangan may timbangan ka para makita mo kung umangat ba talaga yung timbang mo. Okay? And, paano isa-celebrate yung mga maliliit na tagumpay sa fitness journey? Siyempre, mag-workout ka pa rin, okay? Mostly kasi karaniwang mali ng mga tao,
Ang sineselebrate nila sa maliliit na tagumpay nila sa fitness is syempre nag-cheat day sila. Kumakain sila ng maraming sweets, 'di ba? Kain sila ng marami, which is mali. Ang pinakamaganda para i-celebrate mo yung maliit mong wins sa fitness journey mo is syempre mag-workout ka pa rin. Ipagpatuloy mo pa rin yung workout mo. Okay? Next naman is kapag na-stuck ang inyong fitness progress, ano ang mga dapat mong gawin para magpatuloy ang improvements? Okay. Eto, maraming mga tao ang nangyayari sa kanila to. Nagkakaroon sila or nagpa-plateau sila, or na-stuck yung progress nila. Ang pinakamaganda dito is mga pare, is yung supersets, okay? And progressive overload. Okay, una-una, dito muna tayo sa superset. Bakit ba nasabi kong superset ang pinakamagandang gawin kapag nag-plateau ka? Kasi, or pag na-stuck yung progress mo. Kasi sa superset mga pare, nagkakaroon ng muscle shock. Okay? Ang kailangan kasi natin is ma-muscle shock yung mga muscle natin. Okay? Magulat siya, ha? Okay, for example, nagbe-bench press ako. After ng bench press ko is, dediretso ngayon ako sa chin-ups. Para magulat yung muscle natin. Kailangan kasi bigyan natin ng yung muscle natin, kailangan mabigyan natin sila ng reason para lumaki. Doon ngayon papasok ang progressive overload. Ano ba ang progressive overload? Ang progressive overload mga pare, yun yung for example, sa unang week mo ang nabubuhat or nabe-bench press mo is 25 kg. Dapat after 2 weeks or 1 week may i-increase siya kahit 5 kg. Okay? Para mabigyan mo siya ng reason para lumaki. Hindi pwedeng buong buwan 25 kg. Next month 25 kg pa rin. Hindi pwede doon. Hindi lalaki muscle mo. Okay? Kailangan lagi mong bibigyan ng reason yung muscle mo para lumaki. And next naman, anong epekto ng pagkain sa pag-grow sa fitness at ano ang mga importante na principles sa pagkain para suportahan ng inyong performance and recovery? Okay, ano ba ang epekto ng pagkain sa atin? Sobrang laki mga pare. Ito yung pinakamalaking role para sa fitness journey at para maging healthy ka. Okay, pinakamadali mga pare. Okay? Kailangan na mga kakainin mong pagkain is puro quality foods. Okay? Okay, kung maraming junk food sa rep mo, itapon mo na yan. Okay? Kasi kailangan puro quality foods yung kakainin natin. Chicken breast, beef, okay? And then kung mahilig ka naman magkape, tapos yung kape mo is 3-in-1, palitan mo ng black coffee, mga pare. Kasi ang 3-in-1 is napakadaming asukal niyan, mga pare, di ba? Kasi karaniwan ng mga mali ng mga tao pa nag-diet sila, ang binabawasan lang naman nila ang pagkain ng mga kanin, and, di ba, pagkain ng kanin, mga ganon. Pero yung 3-in-1, yung pag-take nila mga matatamis na liquid, hindi na binabawasan, is baliwala pa rin yun. Kailangan, pa magkakat ka or mag-diet ka, kailangan, pati, pagkain mo, bawasan mo, mga iniinom mo na matatamis, bawasan mo. Okay? Ganito lang madali. Kung magkakat ka, at hindi mo na i-track, okay, pag magkakat ka, okay, kumain ka lang. Tapos pero wag mo bubusugin yung sarili mo. Pero magbabalik ka, kumain ka hanggang mabusog ka, okay? Pero syempre, mas maganda kapag tinatrack mo yung calories mo, okay? Pero yun, nasa inyo naman yan eh. Kung ano mas pipiliin nyo sa dalawa, okay? Kung magtatrack ka ng calories mo or parang tansyahan. Basta, quality foods pa rin kakainin mo, okay? Next naman is bakit importante ang pahinga at recovery sa pag-grow mo sa fitness at paano mo dapat i-optimize ang inyong rest period? Okay, bakit ba importante ang recovery sa fitness? Ito kasi karaniwan mali kahit ako aminado ko. Kala ko dati, lumalaki yung muscle ko tuwing nag-workout ako. Okay? Which is mali. Lumalaki yung muscle natin habang natutulog tayo. Okay, kaya sobrang importante ng tulog if gusto mo mag-grow or gusto mo mapabilis yung progress mo. Okay, at least 8 hours yung tulog mo. Solid, di ba? Huwag ka magpupuyat kung nagbubuhat ka. Kasi pag nagbubuhat ka and then nagpupuyat ka, bali wala, mapapatagal yung progress mo. Okay, last naman is, paano mo maaaring panatilihin ang positibo, paano mo ma-maintain ang pagiging positive ng mindset mo sa fitness and sa self-development? At paano mo haharapin ang mga challenges na may determinasyon, okay? Para sa akin mga pare, para maging positive ka sa fitness and sa mga challenge na hinaharap mo sa buhay mo is
Una sa lahat is, syempre, magtiwala ka sa sarili mo and mag-meditate ka. Okay? Especially ako kapag naging negative thinker ako, nagme-meditate ako, sobrang importante mag-meditate mga pare. And magtiwala ka sa taas, okay? Magtiwala ka sa taas. Okay, kung ano man hinaharap mo sa challenge, tandaan nyo, kung ano man hinaharap mong challenge ngayon sa buhay mo, hindi ibibigay ng nasa taas yan kung alam niyang hindi mo kakayanin yan. Okay? Kaya niya binigay niya sa'yo yan kasi alam niyang ikaw lang ang makakasolve ng problem na yan. Okay? Kaya sa iyo lang binigay yan kasi alam ng nasa taas na ikaw lang makakasolve yan, hindi ko masasolve yan. Okay? Kaya lang naman tayo binibigyan ng mga problema kasi alam ni God or alam na nasa taas na tayo lang makakasolve yan. Kaya yun, meditation, dasal, yun lang. So yun mga pare, no, maraming salamat sa panonood. Yun, kung bago pa lang sa ating YouTube channel, syempre subscribe mo na yan, yun lang. Let's go!